Hello, good evening po mga kababayan. Meron po tayong pag-uusapan, pakikinggan muna natin na pahayag. Isang pahayag po ni BP Sara kahapon na parang kinukontra na naman niya ang mga ginagawa ni PBBM. Bihira po siya magsalita, no? Pangalawa na po ito na ginawa niya na pagkundina o pagkontra sa mga policies, mga polisiya ng Pangulo. Yung una po nung, kung naalala ninyo, yung time na yung tungkol sa mga Afghan refugees, kinontra po niya ito. Ngayon, ito na naman ngayon, although bihira po siyang magsalita, pero biglang magsalita matalim. May binanggit pa siyang pakikipagkasundo sa demonyo. Kasi po kung maalala po natin nung mga nakaraang araw, binigyan po ng amnesty ni Pangulong Bongbong yung ilang mga NPA rebels na gusto nang magbagong buhay, gusto nang magbalik loob sa lipunan at makipagtulungan na sa gobyerno. Ngayon, hindi po ba na even sa mga nakaraang kahit anong pamahalaan sa nakaraan, mga pangulo, mga governments, ang hinahangad po ng bawat pangulo o bawat pamahalaan ay itong mga rebelde ay magbalik loob, na kalimutan na ang pag-aalsa, pagiging rebelde, kasi itong mga rebelde po na ito, ang talagang hangarin po ng mga ito ay pabagsakin ng gobyerno. Kaya malaking tinik po ito sa bawat gobyerno, lalo na sa Pangulo. Yung pag-maintain ng peace and order, kasi marami po, di ba alam naman po natin na maraming mga ginagawang mga kahindik-hindik, mga pagpatay, mga krimen, at kumbaga maituturing na nga natin silang mga terorista. Kaso, since karamihan po sa mga ito ay kumbaga na-recruit lang, na-brainwash lang ng ilang mga founders nitong rebel groups na ito. Diba, mga dating mga matitinong estudyante na nakaladkad, na mundok, na imbis na mag-aral at magkaroon ng magandang buhay, ayun, at sinasayang ang mga buhay sa pagtatago. So, siguro ko po naman, bawat magulang, for sure, at bawat pangulo, bawat gobyerno, ito po yung hinahangad, yung pagbabalik loob ng mga rebelde at makipagtulungan na sa gobyerno, magsilbi sa gobyerno, maglingkod sa kapwa Pilipino, imbis na magpapabagsak ng gobyerno natin. But then, well, kasi po isa po sa policy po ni Sara Duterte ay lipulin, i-exterminate ang mga NPA rebels. Kaya nga ba naghihingi siya ng malaking confidential fund? Ito ay para gastusin niya sa pagpuksa, ayon sa kanya, pagpuksa ng mga peste sa lipunan. So ngayon nga po, hindi po niya nagustuhan yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagtanggap na muli sa pagbabalik loob nitong mga dating rebelde. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag, Ay, nawala. Ay, nawala.
Ano ba yan? Do you worry about indoor drying odors? Hindi. Ako, hindi. Use New Down Ayun na nga. with advanced perfume Wag na nga lang. Ikukwento ko na lang po. Total napakahina naman po ng boses niya dun sa video Tsaka alam nyo, hindi naman sa pagmamarites, pero ako po, hindi ko po talaga gusto si Sarah. Maganda naman siya. Lalo na kung siya ay magsalita, hindi ko po siya gusto yung pananalita. Lalo na kapag nag-speech siya, lagi na lang nagbabasa. At yung pagbabasa niya, pag siya ay binabasa niya ang speech, para siyang grade 1. Parang nagbabasa na elementary. Yung bang halata talaga alam nyo, kahit na nagbabasa, kasi karamihan, bibihira naman po kasi sa mga speakers, ang nag-speech ng extemporaneous or spontaneous speech. Karamihan naman po prepared, binabasa. But then, pwede naman po natin gawin na yung hindi mukhang binabasa. Anyway, tsaka napaplastikan ako sa ano niya, yung sobrang soft, sobrang modest, sobrang akala mo hindi makabiyak ng mamon. Sabi ng matatanda din sa probinsya, para anyang hindi makabali ng kamote. Well, dito yun sa probinsya, no? Pero sa mga syudad, sa mga class, sa mga high class, mamon. Yun po, para siya akala mo hindi makahiwa ng mamon. Napaka if we know, nanununtok nga siya sige, pag-usapan na natin po itong pagkontra niya. Yung unang pagkontra niya kay PBBM ay yung tungkol doon sa Afghan refugees. Pangalawa, itong sa pagbibigay ng amnesty. Now, ang point ko po dito, ang aking opinion, well, sa totoo lang po, itong nagbalik loob ng mga rebelde na ito, ay talaga pong yung grupo kasi ilang grupo ba ang nag-surrender? Yung isang grupo po ay yung mga dating ABB, yung Alex Bongkayaw Brigade. Ito po yung killing machine ng NPA. Marami po itong pinatay. Kumbaga, ang akin naman po, okay, tanggapin natin na sila ay magbabalik loob. Pero, gano'n na lang ba yun? Wala man lang parusa o something? Kundi, parang rewarded pa. Well, hindi ko po kinukontra, no? Gaya ng sabi ko nga kanina, na bawat pamahalaan, bawat gobyerno, bawat magulang, wala pong ibang hinahangad kundi ang pagbabalik loob ng isang prodigal son, ng isang rebelde. Kaso, kung kayo man po ang may kamag-anak na pinatay ng NPA, yung inapi ng NPA, parang medyo mabigat naman po sa loob na basta na lang gano'n na lang. Tapos bibigyan pa ng pera, ng kabuhayan para makapagbagong buhay. Well, kung sa bagay, kasi karamihan naman po sa mga ito, lalo mga dating estudyante na matinong nag-aaral, tapos kinaladkad ng mga na-recruit papuntang kabundukan, na imbis nag-aaral at makatulong sa gobyerno, makatulong sa lipunan, mapakinabangan ng bayan, yan, sinasayang yung mga buhay dyan sa pagtatago. So, kumbaga, ito po ay isang welcome, kaya lang parang medyo masakit sa loob na sa pamilya ng mga naging biktima, no? Na parang niregaluhan pa. Pero yun po parang it's a dilemma. Ngayon, para naman po sa side naman po ni Sara Duterte, ang polisiya po kasi ni Sara Duterte is lipulin, puksain. Para sa kanya, ang NPA
ay mga peste sa lipunan. Which is true naman po. Totoo naman po yun. Kasi talaga po na ang ang damage na gawa ng NPA sa lipunan natin ay talaga pong matindi. Kaso, kung hindi po natin sila patatawarin at i-welcome back to the society, tuloy-tuloy po ang paglabanan. Walang katapusang labanan kung hindi sila tatanggapin muli. Kung gusto kasi nila magbagong buhay, saan naman sila pupunta? Ito lang ang bansa nila, di po ba? Pasalamat nga po tayo at nagbalik loob, nagbago ang isip, kumbaga. Nang sa ganun makahabol pa sila ng buhay at naligaw nga po ng landas na nalinlang ng ilang mapanlinlang. Kaso, so ito na nga po, hindi po nagustuhan ni Bibi Sara. Sinabi pa niya na may sinabi pa siya diyan na kailangang parusahan itong mga NPA dahil maraming pinatay. Kailangan daw bigyan ng hustisya yung pamilya ng mga pinatay. Wow! O di sa bibig na mismo niya nang galing, di ba mga kababayan? Na kapag pala ikaw ay pumatay, kailangan mong panagutan. Kailangan kang parusahan. Well then, o ano yung kaso ninyong mag-ama at ang inyong mga kasabwat doon sa war on drugs na sa ngayon pinagtatalunan kung papapasukin ng ICC. Alam nyo, magsalita kasi ito si Sara Duterte. Akala mo kung sinong napakalinis. Parang, manalamin ka, Sara Duterte. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kung magsalita ka, na kesyo itong mga NPA rebels na ito ay mga terorista, mamamatay tao, na kesyo kawawa yung mga pamilya na umiiyak sa kanya, nagsusumbong sa kanya kung kailan ba matatapos ito mga patayan, pagpatay ng NPA, at umiyak daw siya sa awa. Wow! Naiyak ka? Yung pamilya ng mga pinatay ng iyong ama sa war on drugs, yung mga extrajudicial killing, hindi ka naiyak? Ito nga, inililigtas mo pa yung ama mo Ayaw mo siyang maparusahan, ayaw mo siyang maimbestigahan ng ICC. Na kung tutuusin, iimbestigahan pa lang Bakit hinaharang ninyo yung pag-iimbestiga ng ICC? Mag-iimbestiga. Paano kung mapatunayan na hindi naman pala guilty yung inyong ama? O di happy kayo, di ba? Bakit hindi mo hayaan na mag-imbestiga yung gusto mag-imbestiga? Kung talaga naman na alam niyo sa sarili ninyo na wala naman talaga kayong kasalanan, why fear? Bakit kailangan mo pang sumulat sa DOJ na makiusap na huwag papasukin ng ICC? Di ba? Ikaw na mismo may sabi na kailangang bigyan ng hustisya yung mga biktima. Para sa'yo, ang kailangan lang bigyan ng hustisya ay yung mga biktima ng NPA, ay yung mga biktima ninyo. Nung Davao Death Squad, nung extrajudicial killing, yung tukhang, yung bloody drug war ng iyong ama, na umabot daw yata ng 30,000, na maituturing na nga na genocide, crime against humanity. Pareho lang kayo ng NPA, o bakit inaano mo yung NPA?
O baka naman gusto mong sabihin na patawarin na rin ni BBM ang iyong ama? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Now, alam niyo mga kababayan, kaya po hindi pwedeng, para sa akin, hindi talaga pwede maging Pangulo itong si Sara Duterte kasi kagaya niyan, ayaw niyang magpatawad ng mga naligaw ng landas. O, narinig niyo yun mga NPA? Yung mga NPA na hindi pa sumusuko? Gusto niyo ba na maging presidente itong si Sara Duterte? Hahabulin kayo niyan hanggang sa dulo ng mundo kapag siya ang naging Pangulo. Pupuksain kayo na parang mga daga. Wala na kayong pag-asa na magbalik loob sa lipunan. Hindi kayo tatanggapin ni Sara Duterte kapag kayo'y naisip nyo na, ay, magbabagong buhay na ako, magbalik loob na ako, hindi na ako lalaban sa gobyerno. Hindi kayo tatanggapin. Hindi kayo patatawarin. Dahil para sa kanya, kayo ay mga demonyo. Sinabi po niya yan doon sa, hindi ko lang mahanap yung, nawawala yung video eh. Pero nandiyan dyan, nagkalat po yan. Panoorin nyo na lang po, kahit na sa mainstream media, nandiyan dyan po yan. Ayaw ko lang talaga marinig ang boses niyan eh. Naaartihan kasi ako. OA. Kaya kayo, naku, nakikinikinita na po natin kung anong klaseng pamamahala magkakaroon tayo kung sakaling si Sara Duterte ang maging Pangulo. Hahabulin niya kayong mga NPA, mga rebelde, mga aktivista, hindi kayo makakaporma. Pagbubugbugin kayo niyan. Baka mas focus si Sara sa mga rebelde, while yung kanyang ama noon, ang focus ay sa drugs. Sa mga drug addicts, sa mga drug pushers. Si Sara, NPA ang focus niya. O, baka kayo ang matukhang. Kayo ang itutukhang. Ngayon, alam niyo mga kababayan, kapag ganit po ang isang Pangulo na hindi marunong makinig, hindi marunong magpatawad, ano po ang mangyayari sa bansa natin? Walang katapusang giyera. Ayaw niyang makipagkasundo sa kapwa niya Pilipino, pero anong ginagawa niya sa dayuhang inchik? Nakikipagkaibigan siya. Silang mga DDS. 'Di ba? Pinag-aaralan pa nga niya ang salitang Chinese at gusto pa niyang ilagay sa curriculum pag-aralan ng mga bata. Bakit? Kasi may balak siya na kailangang matutunan natin yung pakikipag-communicate in Chinese dahil nga gagawin tayong probinsya ng China. Oh, gusto niyo 'yon? Ito, ano-anuhan lang yan, napaka-plastic na babae ito. Kung magsalita, akala mo hindi makaano eh. Akala mo hindi makapatay ng lamok eh. Buisit. Sa totoo lang, alam mo pag naging Pangulo yan na lagi yan na sa television na maririnig mo yung pagsasalita. Ewan ko lang kung balang araw mabago yan. Yan na ba talaga ang natural niya o nag-iinalti lang? Kasi ang ugali niya parang maton. Magputi lang eh. Kung naging maitim lang yan eh, kapareho na nung ama niya eh. Hindi talaga po siya, hindi lang sa ang hatred ko sa kanila ay dahil po dito sa ginagawa nila na ayon sa China para kubkubin tayo mga kababayan. Kala nyo ba nakikipag-sisterhood na nga ang tagal na? Ano ba yan? May
office pa sa Davao. At labas-masok ang mga inchik doon, nagninegosyo sila, na para bang may sariling mundo ang Davao. Kulang na lang maging independent eh. Ngayon, pag yan ang naging Pangulo mga kababayan, gagawin nilang Davao ang buong Pilipinas. Maraming hahabulin yan na mga papatayin. Isa na dyan yung mga anti-Duterte vloggers. Sa totoo lang. Ngayon, kunwari, goody-goody sila, yung okay sila ni BBM, best of friends. Pero sa totoo lang, tingin ko po plastika na lang yan eh. Kasi ang dami na pong nangyari. Ang dami nang nangyari na nakakakulo ng dugo. Kaya sa palagay ko lang, both sides kumukulo ang dugo. Hindi lang yan kumikibo sila ano. Kasi may breeding nga kasi. May upbringing, magandang upbringing. Kaya hindi nag-aasal maton. Hindi kagaya nito mga Duterte na, Diyos ko po. Halata mo naman ang mga, alam nyo, yung mga tao na, sa mga kanto-kanto, sorry sa mga nagkanto-kanto, no? Yung mga, hindi naman lahat. Yung asal, ano ba yan? Asal ng illegal, sindikato. Pwede nga ba? Sabi ni, may Nilas Cañas, Lord of all drug lords. Diyos ko dahan, kung yan po ang magiging Pangulo natin. Baka, mas masahol pa po ito si Sara kay sa tatay niya. Baka kung ilang libo ang napatay doon sa regime ng kanyang ama, baka doble-triple dito. Kaya mga kababayan, wag po nating hahayaan talaga na kayo mga NPA makipagtulungan na kayo sa gobyerno. Kasi pag yan nakalusot na maging Pangulo, hahantingin kayo dyan sa kabundukan. I'm very sure of that. Hahabulin kayo na parang mga daga. Warn you. Dito sa sinabi niyang ito ngayon, panoorin nyo na lang po sa mainstream media, nandiyon yan, yung pahayag niya na napakaarte na hindi makita yung sarili nilang akala mo kung sinong malinis, akala mo yung sinong walang pinatay. Kung magsalita, hala, akala mo kung sinong malinis, mas madumi pa kayo kaysa sa NPA. Kasi at least yung NPA may ipinaglalaban na hindi ko kinakampihan na nagmalabis din ang NPA. Parehas lang sila, sige. Bahala na po kayo kung alin ba ang mas worse. Kasi tingin ko, kung tinawag nilang terorista ang NPA, yung ginagawa ba ni Duterte, hindi yun pang terrorize? I consider him terrorist. Buti nga yung mga tauhan niya nagkaroon ng konsensya. Itong si Las Cañas at si Matubato, di ba? Yung mga hitman niya, mga inuutusan niyang pumatay. Buti pa sila nagbago. Nagbago ng isip. At ito nga po, kumbaga nagbabalik loob sila sa Diyos. Pero ito, hanggang ngayon, ang yabang-yabang pa rin. Di ba mga kababayan? Yung bang may guts pa na magmayabang.
Okay mga kababayan, pakinggan nyo na lang po yung pahayag ni Sarah. Ako ay nagkomento lang. Hindi ko kasi mahanap yung video. Nagtago. Okay? Hanggang dito na lamang po at hindi ko masunod-sunod yung promise ko na hanggang 15 minutes lang ako. 25 minutes na naman. Okay? Thank you very much for watching and I hope to see you in my future vlogs. Peace!